Tinatanong natin yan eh. Why am I going through undeserved suffering? At alam nyo ba, pag nasa inyo ang Diyos at hindi kayo bumibitaw, kahit saan ka dalhin, kahit anong pagsubok ang pagdaanan mo, magsha-shine ka pa. Di ba pag sumunod ka sa Diyos, wala ka nang hahanapin pa? Kumpleto na? Wrong answer. Is this true? If something comes from God, everything will be easy? Everything will run smooth? Pag umuo na ba ako sa Diyos, naglingkod ako sa Kanya, nagdadasal ako araw-araw, nagfi-feast pa ako, ay wala nang masamang mangyayari sa akin? Again, wrong answer. Bakit? Ang sagot niyan, not necessarily. In fact, I'm almost sure na lagi ko sinasabi, may magandang mangyayari sa'yo. Pero hindi ibig sabihin, exempted ka sa mga problema. Bakit? Ang Diyos kasi, papayagan niya. Hindi galing sa Kanya. Hindi. Pero papayagan niya ang problema na dumating sa buhay mo. Bakit? Because problems are our greatest blessing. Only problems will make us grow. Ang dami na nating nadinig ng mga analogies at kwento na sa pamamagitan ng mga pagsubok sa buhay, lumalabas ang tunay nating husay. Ako'y teacher ulit. Saan ko nalalaman kapag alam ng bata ang aking tinuro? Pag-exam, pag-test, pag-graded recitation. Kahit kinakabahan yung mga bata, mag-review, doon mo mapipiga. Kaya pinapayagan ng Diyos ang pigaan. Pinapayagan ng Diyos ang pressure. Bakit? Ang kalamansi, para lumabas ang katas, pipigain mo. Subukan mo yung buong kalamansi, ilagay mo, lagyan mo ng tubig, tignan ko kung may lasa. Ang itlog, binabasag mo para maluto mo. Niluto nyo ba yung itlog kasama yung shell? Babasagin mo yun eh. Ang apple juice, ang orange juice, you crush it. You squeeze it. Lalabas ang katas. Ganun din ang tao. Ang problema lang ang nakakagawa niyan. We are squeezed and crushed and pounced and broken. But after that, the best of us comes out. Kaya, pag may tagutom o tagtigang o tagtuyo sa ating buhay, ano ang dapat gawin? Trust God in the famine. Kasi madalas, ang sagot natin short-term solutions. Madalas ang short-term solutions, long-term problems. Baka dapat ang naging solusyon ay hindi tumakbo sa iba. Baka dapat hanapin mo ang Diyos kung nasaan ka. Of course, sa kwento ni Joseph, mukhang nakaplano yun. Pero halimbawa sa atin, tignan nyo. Pag meron tayong gustong bilhin, pero wala tayong pera, ang bilis ng sagot natin, mangutang. O di pag nakautang ka, nabili mo na yung gusto mo. Ang saya mo na. Pero yung utang mo, huhulugan mo. 1 taon, 2 taon, pag pumalya ka, baka hilahin kung kotse, o baka mayat-maya, tinetext ka, magbayad ka na, baka pinacebook ka pa, at kung ano-ano. So yung naging solusyon mo, naging problema mo. Baka ang solusyon lang dun sa gusto mong bilhin, wag mo munang bilhin. Let's not always go for short-term solutions. Let's trust God and go through the process. Number 1, God allows tests to bring out our capacity to love. Pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo sa pagsubok upang lumabas ang kung sino talaga tayo. Every story in the Bible exposed how each character was shockingly unfaithful. Mga sablay sila. Pero nagpapasalamat tayo, hindi tinago ng Biblia ang mga sablay nila. Bakit? Para makarelate tayo.
Ako din sablay tulad ni Noah. Ako din sablay tulad ni Abraham. Ako din sablay tulad ni Jacob. Pero sa kabila ng pagiging sablay nila, hindi sila binitawan ng Diyos. Patuloy silang tinawag ng Diyos. Patuloy na ginamit. Patuloy na blines. Bakit? God still partners with broken people. Every time I hear this truth, palagi ako nagkakaroon ng pag-asa. Dahil ako sablay-sablay sa buhay ko. Pero ang Diyos kailanman hindi sumablay sa akin na patuloy akong pagkatiwalaan. God believes in us even when we no longer believe in ourselves. Kaya naman yung sinabi ni Joseph, bandang huli, sums up everything. Sabi ni Joseph sa Genesis 50:20, you intended to harm me. Nung nagka-reunion na sila sa mga kapatid niya. But God intended it all for good. He brought me to this position so I could save lives of many people. Ako, pag maraming nangyayaring palpak at sablay sa buhay ko, at maraming ang nangyaring ganon, financial kong buhay, sa buhay pamilya, sa kalusugan ko, kahit sa paglilingkod ko, marami akong sablay. Pero namamangha ako sa ating Diyos kung paano kahit yung mga sablay na itatahi-tahi niya, nagagamit niya para makabless pa rin ang ibang tao. Kaya ito lagi sekreto, sinabi ko na last Sunday ito. Ang Diyos hindi bibitiw sa'yo. Kaya ikaw, huwag ka ding bumitiw sa Kanya. Kailan natin gustong bumitiw sa Diyos? Napansin ko, hindi naman yung tayo'y pagmasama eh. Talagang pagmasama ka, parang bumibitaw ka sa Diyos eh. Ang pinakagusto nating bumitaw, yung hiyang-hiya na tayo. Sabi natin, Lord, hindi na ako karapat-dapat sa iyo. Dami kong sablay. Padasal-dasal pa ako, pa-feast-feast pa ako, tapos ayoko na. Ang Diyos hindi ganyan. At tatandaan nyo lagi yung sinasabi ko sa inyo. Kahit sablay ka ng sablay, kahit bagsak ka ng bagsak, pero patuloy kang tumatayo, every time you stand up, you become a better person. And you become closer and closer to God. Amen? Kaya ulitin ko sa inyo. Ano man yung pinagdadaanan? Sumpa man yan, God can turn your curse into a blessing. Thank you so much for watching. And if you were blessed by this video, please like, follow, and subscribe. And share to bless others even more. At siguradong mayroong magandang mangyayari sa iyo. God bless you!